Mga piling salita na ginamit sa akda. Dumako na tayo sa salaysay ng Module 6 na dula. Ang pamagat nito ay Munting Pagsinta. Hinalaw ni Mary Grace A. Tabora mula sa pelikula ni Sergei Bordrov ng Mongolia. Ang mga tauhan ay sina Temujin. Siya ang anak ni Yisuge na mula sa tribong Borjigin. Yisuge, ang ama ni Temujin. Si Borte, isang dalaginding na taga-ibang tribo. Narito na ang tagpuan ng dula. Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kabalarang sinapit na nakatulungko sa isang sulok ng makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang ng kasakasama ko si ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmadali. Bakit ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayong magpatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ika'y 9 na taong gulang na. Sa edad mong iyan, Temujin, dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pang bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Abat ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng pakakasalan mo, ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong siya iyong pakakasalan. Ganoon po ba iyon? Oo anak, tayo'y nabibilang sa tribong Borjigin, kaya't ikaw ay pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Merit. Bakit sa tribong Merit siya kailangang magmula? Hindi naman iyon ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya't sa ganitong paraan, ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba ama, sa ating gagawin ay kalilimutan na nila iyon ng ganun-ganun na lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa wala. Kung iyan po ang sa tingin nyo'y tama. Sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng ilang kabahayan, Temujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan ama, napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Ay! May magnanakaw! Shh! Huwag kang sumigaw. Wala akong gagawing masama. Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Habang dahan-dahang inaalis niya ang pagkakatakip ng kanyang kamay sa bibig ni Borte. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano mo patutunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Basta ba hindi mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Tingnan natin. Tila seryosong nag-isip na may ngiti si Temujin. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Sabi mo, huwag akong tatawa. Ikaw lang pala ang tatawa. Heto na, handa ka na ba? Kanina pa, ang bagal mo naman. Nais ko sanang ikaw ang babaeng mapapangasawa ko. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ako no? Kabata-bata pa natin. Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun lamang ba iyon? Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami papunta sa tribo ng mga Merit upang pumili ako ng aking mapapangasawa. Ngunit, ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinipili mo? Hindi ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Hindi pa rin makapaniwala si Borte sa bilis ng mga pangyayari. Di ko alam.
Di ko malaman kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo, pero sige na nga. Salamat sa iyo, ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Nahihiya si Borte at halos hindi makapagsalita. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo'y mamumuhay sa iisang bubong, magkatuwang na aarugain ang ating mabubuting anak. Matagal pa iyon? Oo, pangako, babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si ama. Magkahawak kamay na naglakad si Temujin at Borte at hinanap ang amang si Isuge nang makita nila ito na nakatingin mula sa may ilog. Ama! Nagpalipat-lipat ng tingin si Isuge sa dalawang magkahawak kamay. Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pero paumanhin po sa pagdedesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganang desidido ka na, sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Matiim na tiningnan niya si Borte at sinabing, okay lang ba sa iyo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-amay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Temujin ay si Genghis Khan.